Hello guys! It's me, Ira, and welcome back to my channel. Ayan, for today's video guys, pag-uusapan natin yung dapat mong malaman at alamin bago ka bumili ng mga alahas o ginto. Pero bago yan guys, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin po yung notification bell dyan sa baba para ma-update po kayo kapag nag-upload po ako ng panibagong videos. Ayan, ang topic natin ngayon ay mga dapat mong alamin at malaman bago ka bumili ng ginto o alahas. So, ibig sabihin na nandito ka, patuloy mo itong pinapanood, ay paniguradong interesado kang malaman kung ano-ano nga ba ang dapat gawin at alamin. So, ayan. First guys, tatanong ko muna sa inyo kung bakit ka nga ba bibili ng ginto o alahas. So, ayan. Yun dapat ang iyong masagot sa pagbibili ka. So, yan ba ay para sa pangrampa, pang daily use, o pang-invest? Number 1, kailangan mo malaman kung ano-ano nga ba yung uri ng mga alahas o ginto. Meron kasi guys na meron tayong Chinese gold. Ito yung pinakamagandang klase daw ng gold ayon sa mga nakausap kong alahera. Kasi ito yung gold na dito nagmumula yung ginagawang 21K, 22K, 24K at 18K. So ito yung pinaka-refine na gold. So meron din tayong Japan gold, meron din Saudi gold, at merong Philippine gold. So, yung Philippine gold ay nakukuha dito lang sa atin sa Pilipinas. Ito guys ay hindi gaanong refine yung kanyang pagka-gold. So, hindi masyadong naproseso. So, medyo, yung kulay niya ay medyo may pagkahawig lang sa, may pagka-rose gold siya na medyo makintab na. Basta iba yung kanyang kulay compare kay Saudi gold. Si Saudi gold naman guys ay masyadong madilaw. Pagdating naman kay Japan gold ay may pagkahawig siya ng konti sa stainless. So, ayan yung kanyang definition pagdating sa kulay. So, ayan guys. Pangalawa, meron pala tayong white gold guys. So, ayan. Pangalawang reason kung bakit dapat mong malaman at alamin bago ka bumili ng ginto. Number 2, dapat matibay. So, sa tibay, ano ba yung kasi guys, yung 21K, 18K, 24K, so, ayan. Sa 18K muna tayo. So, kung ang bibilhin mo ay bracelet, kwintas, so, mas prepare nila guys, ayon rin sa mga alahera at nagtitinda ng gold, ay mas matibay yung 18K compare kay 21 at 24K. Bakit guys? Ang sagot nila ay mas malambot yung mas mataas na karat. So, si 18K ay mas matibay kumpara doon sa kanila, sa ibang karat gold. So, eto kung bibili ka lang ng manipis na strand, so, doon ka na kay 18K. Although, mas magandang tingnan at mas magandang tingkad ni 24K at saka ni 21K. O, huwag kang magpasilaw muna sa kanyang kulay. So, doon ka sa tibay. Pag yung bibilhin mo ay bracelet saka kwintas. Kasi ako guys, nadanas ko na kasi yung medyo manipis na ng kwintas saka bracelet. Ayun, yun yung madalas na mapuputol. Lalo na pag 21K yung bibilhin at 24K. So, ayan. Pagdating naman sa hikaw, sa pendant, o sa singsing ay wala namang gaanong risk pagdating kay 21K at 24K. Kasi hindi siya madaling mahugot or ano. Yun nga lang yung sa singsing, pag daily natin ginagamit, ayun, nagagasgas. So, better kung 21K o 24K yung bibilhin mo ay medyo makapal yung dito. Kung daily use mo siyang pang-araw-araw mo siyang gagamitin. So, ayan. Kaya ayun, kung mga bibili kayo ng gold o alahas, ay tingnan nyo maigi. So, tulad nito, mga gantong style ng rope chain, katawag dito. Mga rope chain kasi guys, malaki lang yan tingnan. Pero, mababa yung kanyang timbang. Ibig sabihin, ampaw at medyo malambot o mabilis na
maputol kahit kasi marupok lang siya. So, baka tulad siya ng boyfriend mo, marupok lang. Pero kung bet mo talaga si 21K at 24K, dahil sa kanyang kinang at tingkad na kulay, ay mas better na bumili ka na lang ng makapal-kapal na bracelet at kwintas para hindi siya mabilis na maputol. So, ayun. Pag iba kasi guys din kapag napahinang na natin, ibig sabihin napadugtong na yung isang item o alahas. Medyo rumurupok na siya at saka kasi tumitigas siya doon banda sa hinahinangan niya. Tapos ang tendency pag na-bend banda doon ay nagkakaroon ng pag na-bend minsan doon na siya napuputol ulit. So ganun yung nangyari doon sa isa kong kwintas na medyo manipis. So kung araw-araw kasi natin get, di natin sinasadya na masabit o masagi. So ayun. Number 3 guys, yung timbang. So, bakit natin alamin yung timbang ng ating mga binibili? Siyempre, nakadepende kasi guys, yung pagpa-purchase mo, kung magkano yung halaga ng iyong alas bibilhin doon sa timbang. So, although guys, meron namang mga tindahan o store o ibang seller na nagbebenta sila ng per piece. So, pag per piece guys, ay medyo mapapamahal po kayo doon. Kasi hindi niyo po alam yung kung ilan timbang talaga nun. Kasi per piece lang po yung bintahan. So, meron po mga store at seller tulad ko na nagbibenta po ako ng item o gold per gram po. So, mas okay po yung per gram ang bentahan. Kasi alam mo yung timbang ng iyong bibilhin. So, ayan. Tapos, eto pa guys, ang pinakamahalaga. Kasi ito, kung gusto mo gagamitin mo siyang for investment guys, ay i-recommend ko sa iyo na huwag kang bibili ng below na 1 grams pababa. So, below 1 gram. Kasi guys, ito, kung i-invest mo siya at, ayun nga, i-invest mo siya, tapos syempre, in time, gagamitin mo siya na, o isasangla. So, ayun guys, ang baba lang nung kanyang timbang. Kaya, yung ibang pawn shop ay hindi po yun ina-accept. Yung below 1 po ay hindi nila ina-accept yun na isangla. So, above 1 karat, 1 gram pataas lang po yung kanilang ina-accept. So, better kung investment ng iyong gusto, ay huwag ka pong bibili ng mababang gram. Guys, meron ako ditong item na may kinalaman sa tibay at timbang. So, magkano yung tibay at timbang sa ating to? So, ayan. Ito kasi guys, ayan, 21 karat siya. So, sabi ko nga sa inyo, pag 21 karat ay medyo malambot yung kanyang gold. So, ito, madalis itong maputol sa akin, kaya hindi ko na siya gaano ginagamit. So, ayan. Tapos, sa timbang guys, para siyang makapal. Ayan. Pagdating sa mukha siyang makapal. Kaso nga lang, pagdating sa timbang, medyo mababa lang yung kanyang timbang. So, napatak lang to ng 2 point something lang to eh. So, kala mo, malaki na siya pagkaginto niya. Pero, hindi. So, ito yung tinatawag na ampaw, guys. So, malaki lang tingnan, pero mababa yung timbang. Number 4, kung ito ba ay nasasangla. So, mayroon guys kasi na mga seller at shop na nagbebenta ng peke. So, ayun. Kasi guys, meron dyan na seller na sasabihin na 10 karat, 14 karat. So guys, yung ibang po ay hindi po nag-a-accept, yung mga pawn shop ay hindi po nag-a-accept ng 10 karat at 14 carats madalas. So, naranasan ko po yan kasi yung husband ko before, nung umuwi siya galing ng Saudi, ay may dala siyang set yun. Medyo mababa yung kanyang timbang. Tapos, nagkataon na may bibilin ako at kulang yung aking dalang pera. So, naisip ko, tunay naman yung sing-sing ko. Sabi ko, kulang lang na 1,000 plus. Kaysa bumalik pa ako, malayo kasi. Ay, subukan ko sana yung sangla. Dos na naman. Pag ko dun guys, sabi niya sa akin nung, ay ma'am, lang to, 14 karat lang to.
hindi po kami nag-a-accept ng ganito. So, dun ka nalaman guys na 10 and 14 karat ay hindi nila ina-accept sa mga pawn shop. So, hindi ko lang alam sa ibang pawn shop pero correct me na lang, comment na lang below kung nag-a-accept yung alam nyong pawn shop. So, dito kasi sa amin, yung mga napuntahan ko ay hindi po nag-a-accept. So, better kung for investment ninyong purpose ay 18 and up na lang yung karat na bibilhin nyo. So, ayan guys. Tapos, meron din guys na ibang pawn shop na hindi nag-a-accept ng white gold. Di ko lang alam kung bakit hindi sila nag-a-accept ng mga ganon. Pero sabi sa akin, ng napagsabi, yung iba ay technique lang nila yon para medyo babaan yung appraisal ng iyong alahas. So, minsan, yung kung pipilitin mo sila na kunin yung iyong alahas, ay mapapamura ka kasi sa baba ng kanilang sasabihin na presyo. So, ayan. Next, guys, meron din alahas na minsan hindi rin ina-accept sa pawn shop. Kasi ito, tulad na to, ayan, yung mga bangles. Last month, guys, ay yung nanay ng hipag ko ay nagsangla ng ganito at naikot nila halos yung pawn shop dito sa San Pedro at hindi daw po in-accept yung bangles. So, ayan. Nung nagtanong ako sa pawn shop na pinagsasangla ko ng alahas, tapos, sabi nila, hindi nila doon na-accept kasi mayroon daw po silang dumating na letter from the office na huwag mo na accept ng mga bangles. So, ayun. Pero nung sinangla ko siya, ako yung magsasangla, guys, ay in-accept nila. So, siguro dahil alam nilang kukunin din at tutubusin yung alahas, ay in-accept nila. Kasi suki na siguro ako doon. So, nasangla niya to sa isang store, sa isang pawn shop dito sa may Muntinlupa. Na isangla niya, kasi nga naikot na lang yung ibang pawn shop, hindi in-accept. So, doon lang sa may Munti, banda, nila in-accept yung ganito. At, ang sangla niya ay nasa 18 or 19,000. Yung isang ganito. Kasi, ang timba nito guys ay 9.8 or 9.5, pagkakatanda ko. So, ayun. Tapos, ay isa pang dahilan guys, kung bakit daw hindi ito ina-accept sa iba, ay meron siyang, ayan, yung mga bangles kasi guys, meron siyang spring sa loob. So, ayun daw ay hindi gold. So, ayan, ewan ko lang. Meron siyang spring, pero hindi naman ganun kalakihan to at ganun katimbang. So, para hindi nila accept. At, minsan, a-accept nila yung ganito. Na-experience din ng kapatid ko, guys. Na nagsangla ng ganito, tapos, diba, sabi ko 19 sa iba. Doon sa na sanglaan niya ay, kinuha lang ng 2,000. So, sobrang baba. Kasi, ang market value nito ay nasa 25,000 and up. So, ganun yung market value niya. Tapos, ganun lang kukunin ng pawn shop. So, pag hindi mo natubos, tubong-tubo sila. So, ayun. Minsan, mga style na lang daw yun ng pawn shop. Drive, guys, ay market value. Ano nga ba yung market value? Market value is the price which buyers and seller trade the item in an open marketplace. So, ayan. At saka yung kanyang appraisal. So, yung appraisal, yun yung pagsasangla o halaga ng sangla ng iyong mga alahas. So, baka natin kailangan alamin yun. Ito lang, guys. Kasi, kunwari, itong item na to. Binili ko siya ng 25,000. Ang sangla niya, guys, ay sabi ko kanina, merong ibang sanglaan na 2,000 lang kukunin o 3,000 kasi nga may kung ano-anong dahilan sasabihin nila sa'yo. So, ayun. Kasi para hindi ka madaya. So, alam mo yung value ng iyong alahas. Para pag ina-praise nila, ay hindi ka madaya pagdating dun sa timbang at sa presyuhan. Kasi, minsan guys, kung minsan wala ka ng planong tubusin, luging-lugi ka naman doon sa binigay nilang appraisal na pagsasangla ng item mo.
So, ito sample. Meron akong item dito. Ayan. Ito naman. Meron ditong 4.4 na, ayan. 4.4 siya. Ito ay necklace. Ayan. Tapos, meron din dito, meron ako dito, ayan. Sing Sing, 3.8. 3.8 yung kanyang timbang. So, ayan. Pero alam mo guys, ang appraisal ng pawn shop na isang pinuntahan ko, bibenta kasi ako kanina, pina-appraise ko siya. So, ayan. Pareha sila 7.5. Nagulat ako. Sabi ko, hindi ko na siya tinanong yung ano. So, tingnan nyo guys, ang laki ng difference ng timbang eh. 3.8 saka 4.4. Pero yung kanilang appraisal ay 7.5 lang yung pagsasangla sa kanila. So, kung hindi mo alam yung timbang ng iyong alahas ay parang ano naman, malulugi ka naman doon sa presyo nila. Na once nga, kunyari, kailangan mo ng malaking halaga, ay luging-lugi ka naman. At lalo na kung hindi mo tutubusin o matutubos. So, ayun guys. Kaya dapat mong malaman kung magkano yung marketplace. Kasi nagbabago yan guys eh. Kung nabili mo ngayon, medyo mababa pa. Tapos, next month pala, mataas na yung ito. Pero dati guys, way back 2019, yung bentahan ng value ng gold ay mas mababa kumpara ngayon. So, nagtaas siya pagkakatanda ko, October ata. So, October, bigla siyang tumaas ng 350 to 400 per gramo. So, sobrang laki ng itinaas ng kanyang presyo. So, swerte yung mga nakabili last 2009 ng mga first month. So, hanggang kalagitnaan ng taon. Kasi bigla nga siyang tumaas. So, bigla bumaba sa Saudi yung bentahan. Then, after nun bumaba ng gusto, bigla namang tumaas ang gusto. And, dagdag pala guys sa appraisal. Ito, may ganito kasing klase. So, ayan. Napapansin nyo guys, meron tong bato. So, ayan. Sa mga ganitong klase ng alas guys, ang ganda tingnan, diba? Ang ganda tingnan. So, naano tayo dun sa may bato-bato na mga alahas. So, ang ganda kasi tingnan. Ang gaganda ng design. So, kung for investment, guys, yung inyong purpose, ay huwag kayong mag-i-invest sa may mga bato. So, ayan. Tips ko lang sa inyo, huwag kayong mag-i-invest. Kasi, guys, pagdating sa bilhin nyo, ay kasama siya sa timbang. Sa pagbili nyo ng tinitimbang siya, kasama siya doon, sabi nyo binabayaran. Ngunit, pagdating guys sa pagsasangla, ito guys na bato na yan, ay binabawas nila yung timbang. So, tinachamba na lang nila. So, tinatansya kung ilang grams yung bato na nandoon sa item na isasangla mo. Tapos, ililes nila yon doon sa gramo ng iyong item. So, ayun. So, sobrang mababa na yung pagkakasangla. Gawa nga ng tinatanggalan pa ng timbang ng bato na yon. So, ayun. Kaya hindi siya magandang investment kung ang iyong alahas ay merong mga bato-bato. Kasi guys, itong bato na to ay hindi siya diamond. So, ayun yung pagkakaalam ang hindi nalalaman ng iba. So, ang kasing ibang kakilala ko, akala nila porkit may bato, ay mas mahal yung kanilang alahas. So, ayan yung big no guys. Kasi, yung bato na yon sa mga ginto na nabibili natin, ay hindi po siya tunay na diamond. Kung hindi, ay Russian diamond lang po or sinasabi na peking diamante. So, wala po itong value. So, nagpapaganda lang siya dun sa alahas, pero wala po siyang ganong kalaking halaga. So, mas mahal po yung gold na, ayan, yung sa Sing Sing, mas mahal itong gold na to. At ito po ay wala namang kwenta. So, ayun, nagpapaganda lang siya sa isang item. Pero wala pong halaga yung talaga na yan, bato na yan. So, kasi guys, ang diamond ay kaperanggot lang yan, ay million po yung libo o million po yung halaga. Ayun po ay kung merong papel na kasama sa pagbili niya. So, itapik po natin yan next time sa ating mga vlog. Okay guys, sa mga gusto pa lang order sa akin ng mga gold items ay
inbox na lang po ako. PM po ako. Pero meron po yun na down payment guys. Tapos 1 month to pay lang po ang payment sa pagpapa-installment ko. Thank you for watching this video at sana meron kayong natutunan at nalaman sa aking video na to. At huwag niyo pong kalimutan i-like kung nagustuhan nyo at may natutunan ba kayo sa aking video na to. Please to comment down below din po guys. At don't forget to like and subscribe for more updates. So, ayan. Thank you for watching.